Ayan, welcome back mga kababayan dito sa Kaya Mo Yan. Ang ganda at napaka-exciting ang ating special guest ngayon kasi magiging maganda ang ating talakayan ngayon. Lalong-lalo na. Partner Emmer, please introduce to our distinguished guest. Ay, nako, buti na lang pinagbigyan tayo ni ating pari kong action na masaya ng araw. Komedyante, nako, napakagaling naman ito. Of course, host din siya. At siyempre, sa mga nakakakilala sa celebrity, ngayong mga kabataan, ito ang ama ng mga napakagaling na artista. Nako, i-part din siya ng aking Hawi Boys. Of course, sino kaya? Rin second district ng Caloocan. Oo, sino kaya yon? Walang iba, si ating tinatawag na Astig Dennis Padilla! Yes, Hi, magandang Dennis! araw po sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat na nakikinig sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Wow. Sa DZRH, kaya mo yan. Congratulations sa inyong show. Alam po, napakarami ng followers nyo. Ang ganda naman ang pagsabi niya ng kaya mo yan. One more time with feeling, Dennis. Dito sa DZRH TV, kaya mo yan. Ay, ang ganda. Ayaw mo yan. Yes. Bakit astig? At, Astig ang tawag naririnig ko sa nga inyo. sa mga kaibigan ko na talagang marami silang natututunan sa inyong show at maraming nakikinig sa inyo. Hindi lang tungkol sa buhay, kundi tungkol sa health. Yeah, Very wellness. important. Yung naririnig nila lagi, yung tips ninyo tungkol sa kalusugan ng isang tao. Kasi alam mo, kahit mayaman, kahit mahirap, Tama. kaya nating pangalagaan ng ating health, which is number one. Tama. Siyempre, kapag hindi tayo malusog at meron tayong Yes. sakit, di ba? Correct. Mahal magkasakit. Mahal. At saka kahit na mayaman ka, pag may sakit ka, everything is nothing. Exactly. No. Totoo yun. Exactly. Totoo yun. Ayun, bakit That's ang why, tawag sa very inyo, inspiring, Dennis? Lalo na with Cory, na panakikinig ako sa iyo. I mean, laging ang number one sa mga ideas mo, sa mga advices mo is number one sa iyo yung health. Tama naman po. Kasi ang aming layunin ay gawin mas malusog ang buong Pilipinas. Correct. Very Tama ba? good. I'm sure yan din ay Talagang ang layunin mo, Dennis. Yes, ako naman ang exercise ko, mga twice a week akong nagbaboxing. So yun yung aking cardio. And ang hindi ko na lang napipigil yung amount ng rice ko araw-araw. Kaya hindi ko alam. Yan, nagiging Yan bad ang boy na aking siya. Isang weakness. Yan ang isang weakness na alam kong mali. Alam kong mali. Especially ngayon na late sa ating buhay, dapat bawas ng carbs. Oo, totoo yan ha. Yeah. Kasi lalong tataas ang ating blood sugar. Sugar, yes. And I heard, sa iyo ko rin narinig, Cory, na sometimes it's not the cholesterol na hindi pala cholesterol ang more dangerous. Problema, yes. It's sugar pala Sugar. is more dangerous than cholesterol. Totoo yan. Lahat ng mga doktor, aminado na sila dyan eh. Ang sabi nila, ang base ng isang taong malusog ay ang kanilang stable blood sugar level. Walang spike, walang pataas na sobra, tapos biglang babagsak. Yes. Dapat stable daw. Kaya hinay-hinay lang ang sekreto sa pagkain ng Anli. Wala nang Anli sa Only buhay. rice. Kaya segment lang. Oh, anyway, magtatanong ako sa inyo. O kayo naman Ano mag-interview ba- sa amin. Ano ba yung pwede ba ako magtanong sa iyo? Ano ba yung pinakamagandang ipalit sa rice? Ay, Sa daily. madali lang yan. Madali lang yan. Alam mo pwede? Kamote. Yes. Pwede ring potatoes. Oh. Okay, may patatas pero mas mataas sa fiber ang kamote. Oh, pwede ring Okay. pwedeng adlay. Yung adlay? Oo. What's adlay? Adlay is a form of grain. Is a form of grain na mas mataas sa protina na ayan na, meron na silang mga adlay field sa Mindanao.
Okay. So parang rice din pala yun. Oo. Or, isa pang magandang replacement ng rice ay corn, mais. Mais. I can live I Yes. can live with corn. Yes. I can live with Oo. corn. Tapos pwede rin, Pero I cannot live with kamote. ayaw siguro mo sa once a kamote. day, Ang sarap pwede. ng kamote. Oo. Okay, Pero hindi eto ko siya pa. kaya the whole day. Oh, sige. Eto, pwede rin. Yes. Pwede rin. Ang pwede mong gawin ay itaas increase ang intake ng beans, legumes. White beans, legumes. red beans, So yung mga kajos. munggo, pwede yun, munggo. Munggo, pero kung wala kang uric acid problem, okay yung munggo. Munggo, white beans, red beans, black beans, yung kajos sa Negros. Kajos yan, Oo. kajos. Oo. Yun, pwede rin. Yan ang pinaka safe na replacement. Sa rice. So we have Oo. kamote, we had potato, Okay. we had kajos, and Yes. another question. Pero teka muna, Dennis, Yes. before you ask me. Another Pwede question. kang kumain ng kanin. Ay, Totoo bang hindi healthy ang brown rice? Sabi nila mali raw yung paniwala natin na ang brown rice is healthier than the plain rice. Is it true? ganito yon. Ang brown rice ay Alright. less o mas ganito yon. Baliktarin natin. Ang white rice ay pinaka polished na rice na binabenta sa palengke, di ba? Ibig sabihin dumaan sa 100% polishing. Pinapolish, tinatanggal ang kanyang covering. Okay? Yung Alright, covering na yes. yon ay meron siyang vitamina at mineral. Yan ang tinatawag So, na unpolished rice. Unpolished rice, ibig sabihin, nandun pa rin ang vitamina at mineral. Ngayon, yung brown rice ay mas konti pa sa polishing kesa sa white rice. Okay. So is it healthy to eat brown rice than According plain white to rice? dietitians, pareho rin ang caloric intake ng brown at white. Sabi nila. Okay. Sabi nila. Pero kung bibili kayo ng unpolished brown rice, mas mataas sa fiber ang unpolished brown rice. Talaga? So, Ganun mas pala mataas sa yun. fiber. So, hindi malakas ang hatak ng sugar sa katawan kung unpolished ang rice. Let's say you buy, pumunta kayo sa palengke, sabihin nyo, meron ba kayong unpolished rice? Ilalabas nila lahat ng unpolished rice. Mas Okay. maganda yan sa ating blood sugar. Ayun. So, kailangan Yeah. pala, tatanong mo, unpolished rice pala, kailangan Mas babahiin magaling. mo pala yun. Oo. Pero Mas magaling hindi pala nila yun. binebenta unless O, yan you na. ask for it. Pero yung brown, sa Okay. totoo lang, brown rice ang kinakain ko. To be safe, friend. Bra- Hindi white. brown rice, brown rice the whole day? Yeah. That's right. Okay. Pero sa gabi, Pwede pa wala rin. akong rice. Walang rice sa gabi. Walang rice sa gabi. Only lang kamote. sa gabi. Alam na niya, kamote at maraming gulay. Sa kamote. Sa kamote na lang ako sa gabi. Pwede akong brown rice sa day, Yes. tapos kamote Oo. sa Yes. gabi. Pero I have a trick, Dennis. Gusto mong kainin yung white Yes. rice na yan? Gusto Yes. mong kainin? Kasi masarap talaga ang white rice, no? Yes. Haluan mo Lunch. yung white rice ng munggo. Haluan mo rin Alright. ng any kind of gulay or garbanzos or Okay. pwede mong haluan ng beans and rice. Magiging Alright. medium lang ang hatak ng blood sugar mo. Hindi siya magi-spike. Pag hinaluan mo yung white rice. Oo. Oo. Correct. Oo, tama. Alam ko na ngayon. Yan. May trick dyan, may trick. Ang dami ko talaga matututunan dito. Yes. Kaya mo yan. Yes. At saka pag Yes. mag-o-order ka ng rice, mag-order ka ng Bilang buhay, vegetable Asti. rice. Di ba merong mga rice na tinatawag nilang vegetable rice? May halong carrots, di ba? May halong celery, may halong kung ano-ano pang kombinasyon ng mga ibang chef. Basta pag vegetable rice, basta may gulay sa kanin mo, hindi masyadong mataas ang spike ng blood sugar mo. Okay. So, ano pala, advisable pala pag hinalo mo yung nilaga, ihalo mo na yung yung gulay dun sa rice mo. Sa pinggan mo, let's say may kanin ka, let's Oo. say 1 cup rice, nakita mo yung white beans.
ihaluan mo Ihalo yun mo ng na. white beans. Okay na yun. Okay na yun. Yeah. Hindi na mag-i-spike yung sugar mo. Hindi gaano. Ayun. Mm. Or haluan mo ng munggo. Thank you, ah. Thank Munggo you, is thank very you. high protein. Dito, marami nagtatanong. Of course, Pero marami dapat nagtatanong interviewin dito namin ngayon si dito Dennis. sa atin. Si Dennis naman, Kamusta kailangan na? interviewin ka. Of course. Kamusta ang buhay astig? Dahil busy si Yes. Dennis pag Campaign. kampanya. Kamusta Yeah. ang Caloocan District? Yes, ito, panayang ikot ko sa iba-ibang barangay namin sa 2nd District ng Caloocan. Ayun. Ang 2nd District of Caloocan, this is called the South Caloocan. Ayun. South Caloocan. Meron kaming pageant When dyan you ng say mutya. South Caloocan, that is 1st Avenue hanggang 12th Avenue hanggang Dagatan area. Ang area namin is on the boundary of Navotas and Malabon. Ayun. That is considered 2nd District of Caloocan. Hanggang sa boundary ng Manila, sa may Arpapa, that is the boundary. Pagtawid nun, that is already Manila. So dito yun ang buong South Caloocan. Doon ako tumatakbong konsyal. Paano nyo naisip na ialay ang buhay nyo sa pagsisilbi? Oh. Yes. Bumabalik si Again. Kuya Denny. Ay, si Emer. Sige, partner Emer, go ahead. Ma'am Cory, bumabalik Yes, si Kuya Dennis para silbi uli. Returning counselor po siya ngayon. Yes. Returning Yes, I was, counselor. Oo. Yes, Cory, I was a sitting councilor for 9 years, 3 consecutive terms, Oh, and I'm congratulations. trying to make a comeback this coming May. I hope makuha ko din yung pagtitiwala ng ating mga mamamayan dyan sa Ayun. Caloocan City. Dennis, ano ba ang brand ng pagsisilbi nyo bilang isang public servant? Well, number one, kasi naging gawi lang talaga ng mga politician yung pagtulong. Yung paghihingi ng tao, alam mo na, yung burol, patay, Yes. binyag, pasal. Yes. Yan ay naging kultura. Pero actually, pag konsyal ka, ang main na trabaho mo ay gumawa ng mga batas na makakatulong sa ating mga mamamayan. Kadalasan, nakakalimutan ng butante yon kasi ang importante sa kanila, magkano ba na ibigay mo doon sa solicitation nila. Pero hindi nila alam na ang actual na trabaho namin councilors ay gumawa ng batas para sa aming syudad. Well, ang isa sa aking uunahing ordinansa o resolution para sa aking syudad ay ang tinatawag kong educational incentive. Ang educational incentive po, Emer and Cory, ang ibig sabihin po niyan, lahat po ng public school sa buong Caloocan City, gagawa po ako ng ordinansya na lahat ng valedictorian automatic ay tatanggap ng 100,000 pesos mula sa city government. Wow, ganda. Ang salutatorian naman po ay tatanggap automatic ng 50,000 pesos para ito po ay magiging incentive ng mga public school students para to achieve yung pinakamataas nilang kakayahanan, at itong pera na ito ang magiging seed nila para sa kanilang pagkukuleyo. So, yun ang una kong ordinansa. Ang aking pangalawang ordinansa naman ay ang pagpapatayo ng mga public toilets sa Ay, ating mga below salamat, poverty lines salamat na mga talaga. community. Mm. Kasi alam ko si Cory, ano rin to, cleanliness advocate Yes, ka rin, di ba? tama. Maliban sa health advocate ka. Regarding cleanliness and healthy living, marami kasi nakita ko sa mga mahihirap na mga bahay, pag pumapasok ako, nakiki-CR ako, nakikita ko na medyo maraming kakulangan sa kanilang mga palingkuran. So gusto ko makapagtayo ng public CR na very clean, enough water provided, okay? Ang sabi nila, paano Dennis, paano mo i-maintain ng public CR? Ganito yan. The public CR will open at 5 a.m. para doon sa mga pumapasok at magkasarado to ng 7 p.m. ng gabi. Okay? Paano siya gagamitin? Merong minimum fee na bibigay doon sa barangay kung saan tinayo yung public toilet na parang kunyari lang, hindi ko pa alam kung ano yung rate,
maaring pag naligo ka, 10 pesos. Pag gumamit ka ng banyo, another 5 pesos. Which will cover the cost of electricity and water that you used. Oo. Okay. At maintenance, ano? Ano ang paraan? Yes. Paano ang paraan para hindi siya ma-abuse? Alam mo naman ng mga Pilipino, Yeah. pag nakita nila na unlimited tubig, baka gawing igiban yung toilet, correct? O maging laundry area na yun. Correct. So to control the water consumption, meron ka, pag nagbayad ka ng 10 pesos, meron kang 2 balding tubig na gagamitin mo. Okay, sa gabi naman, it is the duty nung barangay tanod na na-assign sa hapon na isarado at may padlock ang water meter. Okay. So, Very good. income ang barangay kasi bawat maliligo may 10 pesos or 15 pesos. Inside the CR, para ka nagpumasok, ang design niya, para kang pumasok sa common area ng isang spa. Nice. Wow. Very nice, Nako, Dennis. Yes, na merong may magandang faucet, may magandang marble yung tapos may salamin na malaking malaki, magkahiwalay ang CR ng babae at lalaki, at laging may 2 tanod na bantay during the day at 2 tanod after lunch hanggang gabi. Very good. Magandang Ayun. idea. Sana itong plano ninyo ay para sa buong Pilipinas. Maganda Yeah, yan. Pero simulan natin sa Caloocan Sige. para kung Kayo magiging modelo. yan at maging successful. Siguro yung mga karatig city namin gumaya katulad ng Valenzuela, Malabon, Nabotas. So yung Kamanaba area simulan natin dyan and then papunta na ng Bulacan, Pampanga. Yes, tama. So I want to build a model unit and I want both of you to help me promote it. Yes, ipopromote namin dito Oh, sa yes. Kaya Mo Yan. I'm sure partner Ricky, magugustuhan din niya yon. So I want to be known to be malamang pagka ako'y pinalad, ang tawag na sa akin, si Mr. CR Counselor. Bakit hindi? Di ba? Hindi ka na buhay astig. Buhay malinis. Ang buhay malinis ka lang. Pinadrawing ko na ang design ng CR na yan. Ayan. Kayo pa Naka-design naman ang na ako. nag-design. Yes. Okay. Ang Very good. ganda. Alam mo ba, Cory, ang itsura niya, para kang, kunyari ikaw ay below poverty ang iyong pamumuhay. Gusto mong maligo sa isang CR na talaga namang ang sarap. Oo. Masarap, malinis, may salamin na maganda, may suklay. Maginhawa. Ngayon, sa labas ng CR na ito, pwede tayong mag-encourage doon sa mga kooperatiba sa barangay. Pwede sila magtinda ron ng maliliit na sabon, mga sachet na shampoo, Oo. maliliit na suklay Yes. na pwedeng itinda sa tabi ng CR na yan. O, di ba sabi nila, cleanliness is next to godliness. O. Correct. Ang pagiging malinis, hindi kailangan maging mayaman. Totoo. Yeah. Tama yan. Hindi totoo yung sinasabi, hindi ko kaya maging malinis kasi mahirap lang kami. That is not true. That is not true. At hindi lamang yan. Foundation Diba, din kaya yan mo ng nga magpa-load ng kalusugan. telepono, hindi mo kaya bumili ng maliit na Oo. sabon. Imposible. Tama. Tama yun. Tamang-tama. Lahat ng tao nga kayang mag-load ng cellphone eh. Tama. Correct? Biti ng oras. Ayan, oo nga. Wrap up na tayo, pare ko. Lako, bilis. Sabi Kulang tayo sa Siyempre. oras. No. Balita mo na yung Netflix mo Oh, na. yes. Netflix mo Yes. na. Dennis. Yes, malapit na po mag-showing yung amin sa Netflix, yung Bad Boy 3. Kasama ko po si Robin Padilla. At this is our comeback movie together after 24 years. Congratulations. Nakita ko lang si Senator Robin nung isang araw. He looks very Alright. well also. Yeah. Thank you, Yes. Dennis. And tsaka your last words para sa ating mga kababayan. Yes, unang-una sa lahat, congratulations sa Kaya Mo Yan. Napakarami niyo pong nai-inspire ng mga Pilipino sa Luzon, Visayas, at Mindanao at pati ang ating mga OFW nakikinig sa inyo. Congratulations. Ipagpatuloy niyo po yung inyong magandang binibigay na inspirasyon at advices. And don't forget, number 5 po ako sa balota. Hindi namin malilimutan yan. Number 5 sa balota. Alam nyo, Dennis, Number 5 sa balota. Dennis, meron kaming search ng Mutya ng Pilipinas sa South Caloocan.
Talaga? Ayan. Kita-kita tayo doon. Sige. Sige. Baka naman pwede ako maging judge dyan. Bakit Magja-judge hindi? Ay, nako. Thank you so much. Very good. Counselor Maraming salamat. Valdivia. Maraming salamat. Kaya mo yan. Thank you, Ren. Number 5. Ayan. Dennis Number Padilla. Number 5. Sige, Yes, magpaparty God bless ko you. tayo. Okay. Ay, ang galing Thank you, naman yun. Mananalo. Oo. Masaya naman si Dennis, no? Okay. Pinakamasayang counselor yata yan. Yes, napakasaya yan. Oo. Happy yan. Kaya Oo. happy, healthy, at iba pa tayo. Oo. Kaya thank you, Partner, thank you. Once wala again, na tayong wala po oras, si oh. Chairman Ricky. 5:06 na tayo dito sa DZRH. Kaya mo yan? Dito po nagtatapos ang ating show. Magkita-kita po tayo muli tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DZRH TV. Kaya mo yan. Once more with feeling, partner. 1, 2, 3. Kaya mo yan. Yan. God bless. God bless po. Kaya